Binatikos ng isang kongresista ang isang dating PDEA agent na nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno at mga sikat na artista sa iligal na droga. Bukod naman dito sa Kamara, ilang hakbang naman ang pinagtibay para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Si Melales Moras sa sentro ng balita. Mariing kinwestiyon ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers ang kredibilidad at background ng sinasabing source ng umano'y PDEA leaks na nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno at mga sikat na artista sa iligal na droga. Nitong Martes, isa si Morales sa mga humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at dito'y may mga akusasyon siyang inilabas. Ayon kay Barbers, na-dismiss na umano noon sa police service si Morales at itinago pa niya ang tunay niyang background nang mag-apply sa PDEA. Nang makalusot naman sa ahensya, naakusahan din siya ng iba pang krimen. Dahil dito, nagtataka rin si Barbers kung bakit hinayaan pang humarap si Morales sa Senate hearing. Gayong iba rin naman ang isyong dapat tinara kay Rito. Samantala sa isang sesyon naman ng mga kongresista, pinagtibay na ng Kamara ang isang resolusyon na kumikilala at bumabati sa University of the Philippines College of Law sa kanilang makasaysayang pagkakapanalo sa prestiyosong 2024 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition na ginanap sa Washington, D.C. sa Estados Unidos kamakailan. Sa Albay naman, inaabangan na ang gaganaping Bicol Loco Festival na gaganapin mula May 3 hanggang May 5. Tampok ang Bicol Hot Air Balloon at iba pang engranding palabas. Ayon kay House Appropriations Committee Chair at ako Bicol Party List Representative Saldico na siyang nasa likod ng programa, hindi lang ito basta-basta isang pagtitipon kundi isang platform para maibida ang kultura, ekonomiya at mga ipinagmamalaking hiyas ng Bicol Region. Kaya naman, umaasa ang kongresista na marami ang tatangkilik sa naturang programa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.